Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol dito kay BNB. Yan, ito po ay ang native token ni Binance. Kung saan ang sabi po rito ay BNB beats the market crash. Here's what you should know. Yan. Sabi rito ay mukhang naiwasan daw po ni BNB ang pagbagsak ng buong crypto market. At yan, atin pong aalamin ang kung ano dapat daw ang ating malaman tungkol dito. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi po rito ay ilapit lamang po natin. Ayan, para mas malinaw po nating nababasa. The latest market crash caused most altcoins to plummet by double digits, but BNB acted differently. The altcoin seemed to hold its ground better than others. It didn't shed much of its market capitalization over the last 24 hours. Ayan, ganyan po itong si BNB. Parang hindi po siya gaanong naapektuhan sa market crash. Samantalang yung iba ay ang lalaki po yung kanilang ibinagsak sa kanilang presyo. Pero itong si BNB ay kakaiba raw po yung kanyang naging price action kumpara sa iba. Kaya check po natin yung dito kay CoinMarketCap. Ayan, mapapansin po natin na itong si BNB, yan, sa nakalipas na oras ay meron lamang po siyang 3.82 at saka 4.28% na pagbagsak sa kanyang presyo. Kaya yan. Hindi katulad po ni Bitcoin at saka kay Ethereum ay ayan 4.59 at saka 7%. Ayan, nitong 24 hours ay 4.6. Tapos nitong nakalipas na 7 araw ay 7%. Dito naman po kay Ethereum ay 5.57 at saka 9% nitong nakalipas na 7 araw. Kaya ayan, mas malaki po yung kanilang ibinagsak kumpara dito kay BNB. Kay BNB lamang ay nasa 3 to 4%. Ayan, last 24 hours to 7 days. Ayan, mas matindi pa yung iba rito kasi mas malalaki, lalong-lalo na yung mga meme coin. Tsaka itong si XRP, yan ang laki po. At saka itong si Dogecoin. Si Dogecoin, si Cardano, si Avalanche, at saka si Shiba Inu, yan ang lalaki, nasa 20% po yung kanilang ibinagsak sa kanilang performance nitong nakalipas na 7 araw. Kaya yan, kakaiba po talaga rito kay BNB sapagkat yung kanyang last 7 days ay nasa 4.40% lamang. Ngayon kung i-check po natin yung kanyang daily chart time frame ay ayan po yung kanyang naging performance. Ayan, mukhang nagko-consolidate lamang po siya. Ayan, naglalaro lamang po siya ng nagsa-sideways lamang po siya. Samantalang yung iba ay ayan, nagbasag ng kanilang mga major support line tapos bumagsak po sila. Samantalang itong si BNB ay wala, nagsa-sideways pa rin po siya dito sa ibabaw ng support line natin dito na 508.9. Kaya parang walang nangyari, parang hindi po siya naapektuhan. BNB outshines the rest. Dahil dyan ay yan, mukhang parang itong si Bitcoin ay itong si BNB yan, ay parang nagpapakita po siya na mas matibay po siya kumpara sa ibang mga cryptocurrencies. Since BNB's price didn't drop much, there are signs that the coin might be the first crypto to recover from the bearish market. Yan, dahil daw sa hindi gaanong bumagsak ang market price nitong si BNB, ay meron daw pong mga senyales or maituturing daw po ito na isang senyales na maaaring itong si BNB ay siya daw po yung unang crypto na agad na makaka-recover sa nararanasan ng crypto market na bearish or pagbagsak. Kaya yan, kung siya po talaga ang maunang makaka-recover dito ay malamang siya yung aakyat at unang magbabasag ng kanyang resistance line dito sa itaas. Ayan, at kung nabasag po niya ito ay syempre magpapatuloy na naman po ito sa kanyang pag-akyat. Parang siya yung mangunguna or pangungunahan niya yung pag-angat ng mga cryptocurrencies.
A rise in the metric usually indicates that the chances of the ongoing price trend continuing are high. Additionally, BNB's funding rate turned red. Generally, price tend to move the other way than the funding rate. In this particular case, that means BNB is turning bullish. Ayan, base raw po sa mga metrics na ginamit po rito. Ayan, mga metrics or mga indicators na ginamit ng sentiment ay sa madaling salita ay nagpapakita po or malapit na pong magpakita ang kanilang mga indicators ng bullish signal. Ibig sabihin ay nalalapit na po na umangat ang market price ni BNB. Kaya yan, dahil dyan ay yan nga, mukhang siya ay yung mauunang makaka-recover sa nararanasan ng crypto market ngayon na market crash. Kaya yan po yung mga yan po yung kakaiba rito kay BNB. Yan, kumpara sa ibang mga cryptocurrencies. Yan, BNB to recover the quickest dahil yan, siya raw po ang pinakamabilis na makaka-recover dahil hindi po siya gaanong naapektuhan sa market crash. Ayan, check naman po natin yung kanyang weekly chart time frame. Ayan naman po yung kanyang weekly chart time frame dito. Napaka bullish po yung signal natin dito sa weekly chart time frame. Mapapansin po natin na ayan, yung ating Hall Street indicator ay kulay green at malusog yung kanyang pangangatawan. Ibig pong sabihin ay tuloy-tuloy lamang po yung kanyang pag-angat sa presyo. Ganun din po yung ating QQE mo dito, kulay blue. At yun nga lang, at yung mga nitong nakalipas na araw, nag-umpisa po nung April 1 ay nag-umpisa na pong lumiit yung sukat nito. Kaya nagpapakita po yan na ito muna ay makakaranas ng malamang ay correction dito sa support line natin dito. Ayan, babagsak po siya rito. Pero hanggang dito lamang po siya ay babagsak, ay sa tingin ko ay makaka-recover po siya. At ayan, magpapatuloy po siya sa kanyang pag-angat. Kaya ayan, kung totoo po yung basehan dito ni sentiment, siya yung unang makaka-recover, ay sa tingin ko ay ayan, tutusukin niya lamang ito ng karayom at hindi niya kailangang banggain ito ng solid. Kaya malamang ay baka hanggang dito lang talaga yung katawan niya. Ayan, tapos mag-uumpisa na po siyang umangat. Kaya ganyan po katindi ngayon itong si BNB at wala po tayong ideya kung ano ang dahilan kung bakit itong si BNB ay hindi po siya gaanong naapektuhan yan sa nararanasan ng crypto market ngayon na isang price crash. Ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.